pwede na daw bang ma-impeach si Pangulong Marcos. Posible na yung kanyang pinsan na Speaker of the House may magtangkarin niyang impeach yung sarili niyang pinsan. Pag na-impeach niya si VP Sara Duterte, impeach niya yung sarili niyang pinsan para na siya na namumuno. Di ba? Bakit? Ganun kasakim yung animal na yun eh. Sure, basta puti. Sabi niya, akala ko ba you want sovereignty? Di ba? You want sovereignty from other countries. Pero ito, inutusan lang yung inyong ni-request lamang ng Interpol na ibigay si Duterte doon sa kanila. Nanginginig pa itong si Torre at itong Marcos na ito na ibigay si Pangulong Duterte. Ngayon ang tanong, bakit niya ginawa yun? Diyan na pumapasok ang benepisyo. Ano ibig sabihin ng benepisyo? Kasi it will benefit him. Pag nawala si Pangulong Duterte, hindi siya makakasama sa mga rally at sorte. And we all know it, this is a campaign period. This is a campaign period. And alam naman natin, pag si Pangulong Duterte, siguro, kaya niratrat nila to, nakita nila yung nangyari sa Hong Kong. Alam nyo, mga kababayan, marami nagsasabi na pwede na daw bang ma-impeach si Pangulong Marcos. Alam mo, sa totoo lang, mukha mang imposible ay pwedeng-pwede. Diba? Sabi nga, pwede pero depende. Totoo. Bakit kanyo? Papaliwanag ko natin kasi meron ho talaga siyang hakbang na ginawa na yung tinatawag nating public trust ay wala na ho. Diba? Hindi natin alam kasi tandaan ninyo, posible na yung kanyang pinsan na Speaker of the House may magtangkarin niyang impeach yung sarili niyang pinsan. Pag na-impeach niya si VP Sara Duterte, impeach niya yung sarili niyang pinsan para na siya na namumuno. Di ba? Bakit? Ganun kasakim yung animal na yun eh. Totoo, ganun ka ano yun eh, greed, ika nga eh. Alam mo, ang taong greed, yung kahit meron ka na, ay talagang gusto mo pang kamkamin. Di ba? Ganun ang ano, ngayon pa nga lang meron tayong presidente, siya na ang lumalakad pagkasama ng mga general, siya na yung bida-bida, siya na yung may sariling plano sa ayuda. Ang bihira, hindi naman niya, ano yan, trabaho yan. Feeling presidente na Alam mo naman talaga pag ganyan mga feeling presidente na yung galawan, medyo mataas na yan. Mataas na yan, Brad. Alam mo na ibig sabihin ng mataas na yan, di ba? Medyo meron ng ano yan, meron ng nakarga yan. Kaya tumaas na yan ng ganyan, di ba? Ganyan pangarap mo, tumataas na yan, di ba? Bakit ba? Bakit mo ba masasabing pwedeng ma-impeach? Kasi may malaking kalokohan na ginawa si Marcos na nabuking. Buking na buking po dito. Kasi ito nga ang nangyari, di ba? Nakita natin, mga kababayan, di ba? Mga nakikinig dyan, aware naman po tayo na si Pangulong Duterte ay dinukot, kinidnap. Bakit po kanyo? Kasi there is no court order from local courts. Walang local courts, ibig sabihin yung ating sariling korte na nag-issue ng warrant. So yung ginawa nilang yan ay hindi po yan matatawag ng pag-serve ng warrant. Ang tawag po diyang pandurukot. Kinidnap po si Pangulong Duterte. Bakit to kanyo? Kasi yung warrant na ginamit nila na nasa cellphone lang ni Torre, first, maling-mali ang procedure. Diba? Walang due process. Second, hindi lang sa walang due process, ito po ay maling-mali sa proseso mismo nung kanilang kinuhanan ng warrant. Mamaya papaliwanag ko, di ba? Yung ICC ang kanilang kinuhanan ng warrant, pero sablay pa rin po yung kanilang ginawa doon. Bakit? Mamaya paliwanag natin matindi yan, ha? Kaya ano tayo dyan? Kapit tayo. Baka mamaya malaglag tayo sa upuan natin. Kapit-kapit tayo habang kumukuya ako dyan. Kumuha na kayo ng kape. Pag-usapan natin yan, ha? Kumuha na kayo ng soft drink. Kumuha na kayo ng mga pansit canton. Habang nag-uusap tayo para mas maintindihan ninyo kung ano po talaga nangyayari, ha? Ito. Simulan na ho natin. Pasok. Ito. Ito yung statement ni PBBM. Pasok! Good evening, everyone.
I'm sure you know the subject matter of our Nakakala mo may kausap siya, no? meeting today. Diba? Parang may kausap siya pero sa totoo lang parang mamaya papaliwanag ko. Wala naman po siyang kausap dyan. Tingnan, kung parang eto pag nagsalita to, feeling matalino. Parang confident siya kunwari. And you know, ganyan. Tapos sabay basa. Basa naman ang gagawin niya. Babasahin lang niya. Oh. This evening, the plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Nax, ayan. So, nagbigay siya ng statement niya. Ito ang kanyang, pinaka-summary ng kanyang statement. Yung Interpol daw, yung pulis pangkalawakan, ibig sabihin niyan yung parang Interpolis yan yung parang, meron tayong Interpol doon, may papakuha tayo na kriminal sa bansa natin, kukontakin natin Interpol. Ganun po ibig sabihin niya, parang pulis, na ang concern niya ay international issues. So, yung Interpol daw, ang nag-request, na hulihin si Pangulong Duterte, na naaayon din po sa warrant ng ICC. So, from ICC, Interpol, Diwata. Hindi pala si Torre pala. Tangin. Kasi naman yung pagbumukha nito eh. Okay? So doon ganun ang yung warrant sa ICC, humingi sila ng tulong sa Interpol. Ang Interpol humingi naman ng tulong kay Marbil at dito kay Diwata. So yan yung insiste. As tingnan nyo itong gagawin dito Dito ka matatawa eh. Akala mo may medyang kausap? Wala mo itong medyang kausap eh. Ano sabi niya? kanyang press corps at atin po itong sasagutin. Ulitin natin. Facts from the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in
Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So yes, there is a very clear Ba't dito magsalita ito, no? Tingnan, ako nahihirapan sa iyo eh. document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant? So the arrest warrant came from the Interpol. Yun ang sinasabi nila. Yun ang palusot nila. Hindi galing sa ICC. Although, the case was in the ICC, pero yung Interpol daw ang pinaka nag-issue ng warrant. Copies of the arrest warrant. Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can. We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. Oh, yan ang palusot niya. Ginawa namin to not because from the ICC but because from the Interpol, and we comply. Okay. Ang tanong, are we required to comply? Tayo po ba ay required na sumunod sa Interpol? Hindi, para malinaw, linawin natin na maigi. Di ba? Hindi ho tayo required. Mamaya papaliwanag ko ho. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them. And Yan ang sinasabi niya, we have commitments to them na sumunod. Parang sinasabi niya, hindi tayo pwedeng tumanggi, may commitment tayo. Eh yun yung may commitment sa ibang bagay, eh, hindi mo sinusunod. Eh, dito, sunod-sunuran ka. Bakit? Mamaya, easy. to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD. So, ayan muna. Diyan muna tayo. Pakita natin ito. Yung Interpol. Ayan, nasa kanilang website. Cannot compel the law enforcement authorities in any countries to arrest someone who is the subject of a red notice. Each member country, which is including us, decides what legal value it gives to a red notice and the authority of their law enforcement officer to make arrests. Sa madaling salita, mga kababayan, we are not required. Hindi po tayo required na sumunod dyan. Ito po ay choice natin. Alam nyo, usually po, ang ginagawa ng Interpol, halimbawa, yung baligtad. Tayo naman ang nag-request kay Congressman Arnie Tevez na ibalik siya dito sa Pilipinas. Kasi meron siyang kinakaharap na kaso. Di ba po? Yun po yung ginawa natin. Ang tanong, bakit hindi pa ibinabalik si Congressman Arnie Tevez sa Pilipinas? Kahit nag-request na po tayo sa Interpol. Bakit hindi sinunod ng bansang Timor-Leste
yung Interpol. Bakit hindi sila sunod? Kasi tinitimbang pa nila. Meron pang due process na ganap. Meron pa pong pagsisigurado na lahat ng bagay ay na-exhaust na ng taong inaakusa. Yan ang tinatawag na, kasi yung tinatawag na due process, it applies sa lahat ng bansa. Hindi lamang po sa Pilipinas. Na pag ikaw ay may reklamo o may kinakaharap na kaso, ikaw ay dapat bigyan ng due process. Sa pagkakataon ng kay Arnie Tevez, yung kanilang bansa, yung Timor-Leste, ay binigyan siya ng due process. Kaya ngayon, naglalaban ng pa sa korte whether ibabalik pa dito si Congressman Tevez o hindi. Samantalang, tayo, dahil ang presidente natin na isang mahinang nilalang, isang weak leader, ibig sabihin, uto-uto sa dikta ng ibang bansa ng foreigner, nanginginig pang sumunod sa Interpol. Ganyan po kahina ang ating Pangulo. Sa madaling salita, walang kwenta. Tapos ngayon gusto ninyong lumaban tayo sa ibang bansa, ang hina-hina, sunod-sunuran lang naman ng... Hindi. Diba? Meron pa nga ako napanood na Amerikano, sabi niya, Amerikano nga ba yun? Tama. I think it's Amerikano. I'm not sure. Basta puti. Sabi niya, akala ko ba you want sovereignty? Diba? You want sovereignty from other countries. Pero ito, inutusan lang yung inyong ni-request lamang ng Interpol na ibigay si Duterte doon sa kanila. Nanginginig pa itong si Torre at itong Marcos na ito na ibigay si Pangulong Duterte. Ngayon ang tanong, bakit niya ginawa yun? Diyan na pumapasok ang benepisyo. Ano ibig sabihin ng benepisyo? Kasi it will benefit him. Pag nawala si Pangulong Duterte, hindi siya makakasama sa mga rally at sorte. And we all know it, this is a campaign period. This is a campaign period. And alam naman natin, pag si Pangulong Duterte, siguro, kaya niratrat nila to, nakita nila yung nangyari sa Hong Kong. Sir, mga ma'am, malupit ang nangyari sa Hong Kong. Kahit ikaw, pumunta ka doon, alam mo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng Hong Kong event ni Pangulong Duterte, nandun ako. Si Mocha, nung panahon din ng state visit tatay, nandun din siya. Campaign, lahat to, pasasalamat. Kasi after the campaign, bumalik kami doon. Kasama namin si VP Sara Duterte, mayor ng Duterte. Mayor pa lang siya noon ng Davao. Nagpasalamat siya sa tao. Hindi ho bumababa yung hiyawan ng tao. Yung damdamin at pagmamahal ng mga OFW natin sa Hong Kong kay Pangulong Duterte, hindi bumababa. Kaya nga nung we were talking, nung nasa SMNI po kami, sinabi ko dun sa mga boss, sabi ko, kasi naikwento nila, pinagbawalan daw ng pulis hanggang 2,000 lang. Actually, 1,500 lang talaga ang inaalaw na makapasok doon. Okay? Pinakiusapan na baka nang pwedeng gawin 2,000 hanggang humirit at nakipagnegosasyon. Itong, alam mo naman itong mga negosyante, itong mga Chinese. Hindi. Nakipagnegosasyon, it means nakipag-bargain, sabi nila 1,900. So 1,900 na daw ang pwedeng pumasok. At sila po ang nasa pinto. May mga Pilipino doon pero may nagche-check na Chinese. Sinisiguradong 1,900 lang. Sabi ko doon sa mga boss sa SMNI, sabi ko, naku, malabo yan. 1,900? Si Pangulong Duterte? No, hindi nga nagpunta si Pangulong Duterte. Dagsa ang tao As in, dagsa. Kami lang ang nandun. Si Mocha, tsaka ilan lang yung mga nagsalita nun. Diba? Pero dagsa na. Kasi pag nag-organize ang mga Hong Kong leaders natin, yung mga OFW natin, grabe ho yun. Eto, nandun si Pangulong Duterte. Alam nyo, yung buong street, talagang nagkagulo. As in, nagdagsaan ng pulis. Nawala ng pulis yung mga katabing lugar. Walang biro kasi taga doon po kami. Yun yung hotel namin. Nandun din sa Wan Chai po
wala nang pulis dun sa dulo. Talagang puro pulis na dito na sa ano, parang may riot eh. Sa sobrang dami ng pulis. Tapos naiinis sila kasi tinataboy nila yung tao kasi bawal na yung sa lakaran nandun sa ano eh, yung sa labas nandun na, punong-puno, kabilaan yan, tapos may stadium pa, kabilaan na, sa street, puno yan, tapos may doon sa kabila, sobrang dami talaga. Siguro napanood ito ni Bonnet, the weak leader, napanood niya siguro, sabi niya siguro, ay naku, hindi pwede pala talagang rockstar. Eh pag ako nagpunta, panay ang kaway ko. Nagmumukha akong ano eh. Nagmumukha kang Miss Universe. Di ba yung mga Miss Universe kumakaway kahit walang ano. Ganun, Miss Universe. Parang ganun si Marcos eh. Parang ano lang eh. Ewan ko talaga, tingnan niyo yung mga, makikita niyo naman yung mga video eh na kung saan kaway ng kaway si Marcos, walang pumapansin. Mantakin mo daan-daanan ka na sa harapan, hindi ka pa pinapansin. Ganun! Eh sabi ko nga, mas marami pa nagpa-picture sa mga senador ng PDP ay ni Pangulong Duterte kaysa sa kanya eh. Di ba? Ganun. Eh nung si Pangulong Duterte, grabe mga kababayan, dinudumog, di na makalakad si Pangulong Duterte sa sobrang dami ng tao. Eh si BP Sara nga eh. Sa BP Sara, ang plano niya, ikutin at personal kamayan ng mga tao. Ikutin niya, umakyat siya ng stadium. Alam niyo, pinababa siya ng ng Chinese security. Kasi nagkagulo. Mantakin mo, umakyat siya doon sa crowd. Tapos pinaikot na lang siya. Sabi niya, balik na. Kasi grabe ganun ang reception ng mga Duterte. Nagkamali sila. Akala nila, etong pagkuha nila kay Duterte, pagdukot nila, pagkidnap nila kay Pangulong Duterte, hihina ang PDP. Mas lalong lumalakas ang panawagan na straight PDP. Okay? Mga kababayan pag sinabi nating straight PDP, straight Duterte tayo, yung Siyam +1. Naku. Meron na tayong +1 si Doc Eric Mata yan, isama na natin yan sa listahan natin, si Mata ilista na rin natin yan kailangan din natin ng isang malupit na doktor na marites diyan sa kasabihin na naman nila bumili ng suka. Ito, bumili ng suka pagbalik doktor. Yung mga pinabili mo ng suka pagbalik artista. Totoo, di ba? Sino yun? Kita naman natin, si Abalos. Ewan ko ba, pag nanalo yun si Abalos, talagang tanga-tanga nyo ng lahat. Di ba? Ito pa. So, iyan nga yung, ito yung sinasabi natin, kalokohan po yung sinasabi ni Marcos na kung saan, dapat daw tayo mag-comply sa ating commitment sa Interpol. That's false. Hindi totoo yun. That is another budol. Budol man. Ito si Marcos talaga. Budol ka talaga. Budol. Na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every Bakit laging parang feeling niya matalino siya na confident? Well, as we follow everything according to hindi mo kami madadaan sa ganyan mo, Brad. Hindi mo kami madadaan sa ganyan. Yung feeling matalino ka, hindi mo kami madadaan sa ganyan mo. Yung mga tanga mong followers, yan, madadaan mo sila. Yung mga tansong followers, tatanga-tanga yung mga ini. Necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Ginagaya niya yung tatay niya kasi. Yung tatay niya kasi talaga namang matalino yon. Walang biro. Yung tatay niya matalino talaga yon. Kaya mag-speech ng mahaba, pero hindi nagbabasa. Ito kasi hindi. Kaya dinadalan siya wala namang nag-sense yung sinasabi niya. Di ba? Sir, third question from the MPC.
Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest, the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. Yan. Paulit-ulit siya dyan. Compliance with the Interpol. Kaya we did not made any illegal move. Parang gano'n. No? Order. Wala. So, yan ang lagi niyang paulit-ulit na sinasabi. Yung sa Interpol. Ngayon, pinakita na natin yung sa Interpol. Ayan. Diba? Hindi pwedeng pilitin ng Interpol. Tayo po ay pwedeng humindi. Nagkataon. Kaya nga dito mo masasabi mo na ang desisyon nasa Pangulong Marcos. Nasa iyo, Mr. Marcos, ang desisyon whether ibibigay mo ba si Pangulong Duterte sa Interpol o hindi. Nasa iyo. Ang sabi mo noon, hindi. Ngayon, iba ang ginagawa mo. Budol ka talaga. Yan ang katotohanan. Ilang beses mo sinabi at lahat ng mga bataan mo sinabi na wala nang jurisdiction ng ICC sa atin at hindi mo papayagan 'yan. Pero ano nangyari ngayon? Mas mabilis pa sa alas 4, sabi nga ng mga matatanda nating di ba? Mas mabilis pa sa alas 4 yung ginalaw mo. Bakit kanyo? Hindi nyo dinaan sa tamang proseso. Dito tayo. Ito ang dahilan kung bakit pwede nang ma-impeach ito si Marcos dahil hindi na niya sinusunod ang tamang proseso. Bakit kanyo? Ito po yung Article 59. Ito ay nanggaling mismo sa ICC ho ito. Ito yung kanilang parang pinaka nila yan. Batas. Kasi since ICC ang source, ibig sabihin yung pinaka-demanda, yung pinaka-warrant, tapos pumunta sa Interpol para yung Interpol ang gumalaw, tapos yung PNP, dapat ang sinunod nyo, since sinusunod ninyo yung warrant of arrest ng ICC tuloy. Tama, ICC. Oo, tama. Ay, eto po yun. Ano po yan? Article 59. Paliwanag natin yan. Actually, tinagalog pa natin yan. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its law and the provision of Part 9. Linawin natin mga kababayan even if hindi na dapat nag-a-apply ito kasi wala na tayo sa ilalim ng ICC. I-discuss natin to na patunay na lumabag pa rin ho tayo sa due process ni Pangulong Duterte. Hindi ho tayo hinayaan ng due process. Number 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of that state. Ang linaw po niyan. Sa Tagalog po, tayo daw po ay pag may hinuli, pagka merong inaresto, kailangan dalhin agad-agad sa isang local court, local judiciary authority, at will determine kung ano ang dapat gawin. Ibig sabihin, hindi ho ibig sabihin ang ICC is above ng Korte ng Pilipinas. Hindi po. Ang ICC po
ay sumusunod pa rin sa batas na ini-imply nung batas nung yung korte, yung justice system nung bansa na yon. Dadalin muna. Tandaan yan, ha? Oh. Sabi nga dito, yon, letter B ng number 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C, the person rights have been respected. Oh, yun na lang respected malabo na. Bakit? Ilan lang ang kasama niya doon? Wala nga yung abogado niya, isa lang. Tapos isa lang yung nurse. Alam naman po natin na may sakit na, mantaki mo 80 na yung mama. Di ba? The person arrested shall have the right to apply to the to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Mga kababayan, ang linaw po niyan. Ang linaw-linaw po niyan. Na ano ibig sabihin niyan? Yung taong na-aresto ay maaari pang mag-apply ng interim release pending surrender. Apply doon sa korte. Pwede siya magsabi, sandali, mandali lang, wait lang, automatic kudasay. Sabi niya, ito yung sagot namin. Ito yung sa nangyayari ngayon, ito yung aming sagot. Alisin merong due process. Huwag na natin palalimin, mga kababayan. Merong due process. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung inaakusahan sumagot sa korte. Yun ang tama Tandaan ninyo, hindi pa ho kriminal, hindi ho kriminal si Pangulong Duterte, hindi dinedeclare na convicted. Kaya meron ho siyang due process pa na pwedeng gamitin dapat, pero wala nang naganap na due process. Alam nyo kung ano nangyari dyan? Same thing na nangyari kay BP Sara Duterte. Di ba dapat si BP Sara Duterte sasagot pa muna sa doon sa Committee on Justice ng Kamara para doon sa impeachment niya? Hindi na siya pinasagot. Dinerecho na. Di ba paulit-ulit nga natin sinasabi? Kahit nga yung sa atin yung dito sa ating bansa, pag ikaw may nagreklamo sa'yo, may nagdemanda sa'yo, yung piskal hindi naman agad-agad ita-transmit unless bayaran yung piskal. Unless tarantado yung piskal. Di ba? Hindi nyo dapat i-transmit kaagad. Kailangan niya orderan yung inakusahan. May demanda sa'yo. Sagot ka. Sumagot ka dito sa mga demanda sa'yo. Tapos bibigay sa'yo sa piskal. Pag-aaralan nyo ngayon yung piskal. Titingnan nyo. Ano ba ang dito? Mas matimbang. Ito may probable cause to. Walang kwenta yung demanda. Ganon Di ba? Yan daw ang dapat gagawin ng judge. Pag dinala si Pangulong Duterte, kukunin siya, dadalhin siya sa court, local court. Tapos sasabihin nung court, mag-a-apply ng si Pangulong Duterte, ito, habang nag-aantay, sabi dito, ay maaari pa siyang pakawalan. Habang inaantay ang desisyon ng korte na yon, yung appeal ng court dun sa korte. Mag-a-appeal, tapos sasagot siya, sasabihin ngayon ng korte, sige, tama, merong basis itong Interpol, kunin nyo na yan. Korte po yun. Kailan pa naging korte si Torre? Ako alam ko kung kailan. Nung sa KOJC pa lang, naging korte na siya. May sarili siyang mundo talaga Alam mo, Torre, ano ka na talaga. Hindi ko alam Kasi alam mo, ignorance of the law excuses no one di ba? Hindi, porket hindi mo alam, hindi pwedeng dahilan yun. Ilang beses mo nang ginawa yan. Ilang beses mo nang ginawa yan sa KOJC, di ba? Yung search warrant mo, mali yung address. Di ba? Sasagot mo, hindi, sa korte na lang kayo magreklamo. Winasak nyo na yung lugar, tsaka ka Tapos, tandaan ninyo nag-issue yung Supreme Court doon na respetuhin, galangin yung KOJC.
'Di ba? Tumigil kayo saglit. Ano ginawa nyo? Tinuloy-tuloy nyo pa rin. Talaga hong meron ho kayong meron ho talaga kayong ugaling hindi sumusunod sa korte. Kaya nga ikaw ang ginagamit ng administrasyon na to Bakit? Alam nila na hindi ka masunurin sa korte. Alam nila na utu-utu ka. Alam nila na pag sinabi sa'yo susundin mo kahit illegal na. Mantakin mo ito Ito yung pinagmamalaki nila na warrant galing sa ICC. Ayan na mismo, galing na po mismo sa sariling batas ng ICC na dapat dinala muna si Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin nun? Simple lang ibig sabihin nun. Hindi nyo binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Itinakbo nyo kagad. Itinakas nyo. Anong dahilan? Kaya nga mga kababayan, dahil po dyan, sa totoo lang pwedeng i-impeach si Marcos sa ginawa niyang to. Binigay niya ang kababayan niya sa kamay ng puti, sa kamay ng banyaga, nang hindi pinadadaan sa tamang proseso. Pantakin mo Ito na lang, simple-simple, di ba? Pag ikaw na-demanda dito, may due process. Di ba? Di ba? Pag dinimanda ka dito, mantakin mo ito, demanda galing sa ibang bansa, hindi mo man lang pinadaan sa due process, niratrat mo kagad. Praning na praning ka ba sa mga Duterte? O inggit na inggit ka? Dahil walang pumapansin sa'yo pag nag-iikot ka. Hindi, yun ang totoo Wala kasing pumapansin sa'yo. Kaya ayan, ano mo, para mawala na lang at hindi manalo, pinalipad mo, pinaalis mo dito. Kaya nga alam mo, ngayon daw, sumunod si VP Sara Duterte doon sa Netherlands, sa The Hague, di ba? Sumunod siya doon. Naku po, patay tayo dyan. Wag naman sana. Wag naman po sana na baka pigilan na makabalik dito si VP Sara Duterte. Kasi ako, kahit tinanggal nyo si Pangulong Duterte, meron pang VP Sara Duterte na maaring sumama sa rally. Pag yan sumama sa rally, naku po, patay kayo mga kababayan. Patay kayo mga kababayan. Lalo ninyong pinainit ang ulo ng bawat Pilipino. Ngayon, may mga pulis nagre-resign dahil sa ginawang katarantaduhan ninyo. Di ba? Ang message ko kaya nga paulit-ulit ko mini-message ito sa pinopost to. Asan na yung mga bayani? Kailan kayo titigil sumunod sa illegal na order ng gobyernong ito? Kasi mga kababayan, hindi pwede yung dahilan nyo. Ako, naiirita na ako dun sa sumusunod lang po ako sa taas. Anong tangina? Sino ba yung taas na yan? Yan ba yung mataas ang tama? Lagi na lang ganyan Sumusunod lang ako sa taas. Kulang Sumusunod lang ako sa mataas ang tama. Dapat ganun. Kasi yung palusot na yung sumusunod ako, hindi yan na sinumpaan ninyo. Saan yung nakuha yan? Di ba ang sinumpaan ninyo is ipapatupad ninyo ang batas, ipapatupad ninyo ang konstitusyon. You have to execute the law. Hindi pwedeng para lang tayong sunod-sunuran na inutusan ka lang ni ganito, gagawin mo na without the law. Sabi ko nga sa inyo, tapos na usapan kung may warrant talaga kayo na galing sa korte ng Pilipinas. Tapos na usapan. Wala na dapat pag-usapan. May warrant Pero wala Yung warrant nasa cellphone pa, galing pa sa ibang bansa. Tapos, hindi man lang pinadaan sa tamang proseso na dapat sana, ayan. Kaya alam nyo, ang ganda nung ito, gusto ko lang i-discuss ng bahagya itong ni Senator Alan Cayetano. Ang dami nagtatanong ba't daw tahimik Pero nung itong banat niyan to, wapak to. Good evening, everyone. There's so much confusion. Hindi dapat ito. So, kanina, pasensya na po kayo kasi napaka-windy. So, baka hindi nyo po narinig yung sinabi ko. As you know, I've been talking about principles and values, trying to be constructive, trying to be supportive sa lahat.
But sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedies are available to everyone, and yung due process is available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, huwag emosyon, mag-isip muna. Kanina nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly patiently listening. Yung isang channel, pinila isa-isa ang mga kalaban ni President Duterte from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami, and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? So let me stop there. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yon, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa eroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So, yung pong sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa? Diba? So, yung President, napaka-importante. Kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba, nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi meron pa akong taping at appointment tonight. Tinitignan ko walang mga human rights na nagsasabing
tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung ang PNP, pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na, ba't nyo hinuli, give them, kailangan may abogado sila, kailangan due process, nabasahan sila and everything, ganyan. No? So, kanina, binasahan ng Miranda rights, may warrant of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa airplanos, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? Di ba? Grabe, So, no? fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa airplano. No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, yung colloquial term, no? Yung ordinary meaning ng Pilipino. Kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon. Tapos, whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero, yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show, Cayetano in Action with Boy Abunda, na yung tama, tama. Yun din ang turo ng tatay ko, yung tama, tama. Yun din ang nasa Biblia, kung anong tama ay tama. So, I don't feel that I have to speak on all legal issues and I really try to be supportive of. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yun ang to, tama, di ba? Hindi, tama naman. Alam mo, ito lang sinasabi ho ni Senator Cayetano na it's the due process. Alam mo, walang kulay na dito. Kaya nga ako nag-post sa social media ko, sabi ko, yung mga friend ko na natutuwa sa na dala na si Pangulong Duterte sa Hague. Unfriend nyo na lang ako. Kasi tanga nyo eh. Hindi na tayo sa it's not that we are a different color na yung atin. Hindi na yun eh. Hindi na i-question to ng maka Duterte ka ba, maka Marcos ka ba, maka Leni Robredo ka ba. Hindi na ito question nun. Ito ay question na po na, sandali, tama pa ba yung ginagawa ng gobyerno na hinahayaan lang ang citizen natin na more than that, dating presidente na kunin ng ibang bansa. Ibinigay natin. Isinuko natin ng ating sovereignty. Sinasabi natin, sorry pasensya na hindi namin kayang litisin tong maman to. Sa inyo na. Ganon, literal ang ginawa ninyo. Hindi na ito kulay ng Duterte ka ba? Kahit to ako kahit to kunwari kasuhan ng sino mga makapula o makaano. Pagka kinuha na ng ibang bansa, sandali, ano ako dyan? Kahit papinklawan yan, parang may mali. Diba? Mali yun. Ba't mo'y kukunin? Dito namin lilitisin yan. Dito namin paparusahan yan. Dito dapat yan. Managot sa bayan namin. Hindi yung, kayo nang bahala dyan, kunin nyo na yan. Di namin malitis yan. Para mo sinabing ang korte natin ay wala nang silbi. Chaos na ba tayo? Meron na ba tayong kaguluhan na para sabihin natin na wala nang silbi? Itong ating mga hukuman? Ganun po ba yun? Diba? Hindi ho eh. Dapat dumaan kasi mali ho ito mga kababayan. More than anything else, more than si PRRD, mali po kasi. Tangina, wala nang batas. Wala nang batas na sinusunod. Katarantaduhan na po ito. Wala, katarantaduhan na ito. Asan yung legal basis ni Torre? Wala.
Eh kayo mga putang inang iyak ng iyak. Na kesyo nalulungkot kayo kasi hinuli yung aming hero na si Duterte. Ba't kayo sumunod? Sorry Meron pa nagsumagot doon kasi may mga pamilya yan eh. O kahit na. Bakit? Yung mga magnanakaw may pamilya din eh. Kaya nga sila nagnanakaw eh. Para sa pamilya nila eh. Anong pinagkaiba nito mga pulis na sumusunod sa maling order? Ang sagot, may pamilya kasi kami kaya sumusunod lang kami. Eh may putang inang yan. Gawa tayo ng katarantaduhan. Tapos yun ang sabihin natin, may pamilya din kasi kami. Kaya kailangan namin tustusan eh. Kanya-kanya na to. Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede mga kababayan na ang sagot ay may pamilya. Hindi pwede. Hindi ako mag-agree doon sa idea na may pamilya kasi. Kaya okay na. Basta kung ano na mangyari. Basta may pamilya kami. Problema ko na yun. Hindi pwede yun. Kaya nga, ulitin ko, nananawagan ako sa mga kababayan natin. Hindi ako nagnanawagan ng revolusyon Hindi yun ang pinanawagan ko. Hindi rin ako nananawagan ng kudeta. Okay, linawin ko lamang po. Ang panawagan ko dito, it's time for you to stand up. Mga pulis. Ang dami ko nang nakikita. 2 na, 3 na yung nakita ko na pulis na nag-resign dahil hindi nila maatim ang ginagawa ng kanilang pinuno. Yan ang dapat nyong gawin. Ipakita nyo sa buong mundo na hindi kayo mga kawatan. Hindi kayo mga rebelde. Paano yun? Mag-resign na kayo. Pag inutusan kayo. Kasi eto nga Eto napanood ko kay sa SAP 44 yung kay Magalong. Nakita ko doon kaya humanga ako doon sa mama kahit yung kanyang son-in-law may topak Humanga ako doon sa mama Anyway, hindi naman niya kadugo yun. Parang ayaw din naman mag-inadali. Walang ganun. Parang hindi naman niya katugo kasi son-in-law lang naman niya yun. Diba si Magalong inutusan na parang tanggalin sa yung pangalan ni Pinoy dyan, hindi niya ginawa. Diba? Pwede naman niya sabihin, hindi, sumusunod lang ako sa utos. Tapos PNP chief pa siya. Pero mga kapulisan, kayo, mga uniform personnel, kayong kinakausap ko ngayon, hindi nyo kailangan sumunod sa maling utos. Lagi nyong alamin ang legal basis na inuutos sa inyo. Alam niyo yan Kung hindi nyo gusto at ayaw nyo, huwag nyo sabihin na hindi, sumusunod lang kami sa taas. Huwag ganun. Diba? Ay kung kailangan niyo manindigan kayo. Kasi yan naman ang sinumpaan ninyo Diba? Kaya nga merong kantang nang mamatay ng dahil sa'yo. Diba? Hindi nang mamatay ng para sa'yo. O para kay Torre. Hindi yun. Dapat talaga para sa bayan. Diba? Mambira naman Asa na ho yung prinsipyo ng mga kapulisan natin ngayon at kasundaluhan? Nasa na yung mga prinsipyo nyo? Alam nyo, bumababa na tuloy yung tingin ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino sa inyong mga pulis. Tangina, binaboy nyo yung presidente namin. Binaboy ninyo yung tatay ng bansan to na tumayo talaga para ipaglaban tayo. Binaboy nyo. Hinayaan ninyong babuyin ni Torre kasi sunod kayo ng sunod. Again, I am not saying na huwag kayong sumunod. Ang sinasabi ko, mag-resign na lang kayo para hindi kayo mapuwersa. Oo. Diba? Hindi ko kasi sinasabi na na baka sabihin ng iba, nag-aano ka ng rebellion. Hindi ako nag-aano ng rebellion. Hindi ko sinabing lumabang kayo kay Torre. Hindi yun. Mag-resign kayo. Ipakita ninyo na meron kayong prinsipyo. Ipakita ninyo, mali ito. Resign ako. Dati may mga pulis na ganyan Napanood ko pa si Philip Salvador pa yung gumanap dun Asa na yung mga pulis na bayani noon? Diba? Wala na ba tayong ganon? Bayani ngayon? Wala na? As in, naubos na? Mukha na bang pera lahat? Taas nga yung mga kamay ng mga mukhang perang pulis ngayon. Yung walang tiwala sa truth and justice.
Basta sa kanila, mag-survive ang pamilya nila. Hindi ko sinasabing ano kasi alam mo, magsusurvive ang pamilya mo at magsusurvive yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos, sumunod ka lang sa tama. Lagi yung iisipin yan. Hindi God is a just God. Sumunod ka sa tama, hindi ka niya iiwan. Diba? Yun lang naman sa akin. Sana, tingnan talaga natin ito.